What's up mga idol? Meron tayong bagong updated model ng Husqvarna motorcycle at ngayon po ang ating 2024 model, in-improve na po lahat talaga ang kanyang specs and features. With new engine at mas higher yung kanyang displacement, same with our 2024 KTM Duke 390. Yan na po ngayon ay 399cc displacement. Aba mga idol, ang laking improvement niyan. At sa pa dyan, yung ating ding bagong chassis, yung kanyang new steel trellis frame na chromolina. So mas malighter yan at mas matibay. Ang ganda dito mga idol, yung kanyang mga modern specs. Meron na rin tayo ditong traction control at meron na rin tayong quick shifter. Yan po mga idol yung nating nagustuhan dito. No? Lahat na po ng mga features na hinahanap natin, aba, nilagay na rin dito sa ating napakagwapong copy racer at scrambler type na smart fill-in at bit fill-in na to. Kaya mga idol, kung nagustuhan nyo po yung ating video, mag-leave po kayo ng comment at syempre, again, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paki-like po at follow ang ating FB page mga idol. Syempre dito sa ating bagong model na 2024, ang pinakamalaking improvement nito ay from engine mga idols dahil from 373cc na displacement, ngayon po ay 399cc na ang ating bagong 2024 model. Hindi lang yan, yung ating cylinder, ngayon po ay gumamit sila ng plasma coating from old model na Nika Seal coating. Ibig sabihin, more environment friendly na po daw ang kanyang mga coating nito. Plus, yung new cams niyan, meron tong increased lift for higher performance. So, ganun katindi to. At yung cylinder head ito, mas smaller para mas magaan at mas maganda yung ating valve cover increase. Well, mga alis sa pang-improvement din sa ating engine, yung kanyang electronic fuel injection from old model na Bosch EFI ang ginamit. Ang ating bagong model naman na ito, naka-Del Orto na ride-by-wire na siya at meron din tayong bagong ride modes. Pwede ka pumili sa street or rain modes or pwede mo ring iset yung inyong traction control or i-turn off yung kanyang set na yan. Again, pwede nyo rin pong ilagay kung anong gusto nyong maximum speed ng inyong matakbo, no? Depende na rin yan mga idol sa inyong preference. Again, meron din tayong bagong stainless steel exhaust system na mas lighter para sa ating new model at yan po ay naka-dual catalyst design. Kaya ganun katindi itong ating bagong Husqvarna 401 mga idols. And isa pang claim ng Husqvarna, mas na-improve na rin ang heat management nitong ating bagong bike na to. So hindi na tayo magkakaroon ng sobrang init na pakiramdam diyon sa ating mga legs pag tayo po ay nag-rides. Kasi na-try ko rin po itong model na to at talagang sobrang init po talaga. Kaya yun din yung isang pinaka parang issue nito. Ngayon, na-improve na nila yan at hindi na masyadong mabilis yung pag-overheat nitong ating makina dito. Kaya mga idols, itong ating mga old models, meron pa pong mga available yan sa mga KTM Motorcycle Store dito po sa atin sa Pilipinas. Pwede nyo mabili yan. Merong 200cc model na Smart Fill-In or gusto nyo man po 400cc yung ating Smart Fill-In 401 or Bit Fill-In 401. Kaya depende na po sa preference niyo kung gusto niyo po ng cafe racer style or scrambler type. Ganyan po yung pagkakagawa niya. So ngayon pong 2024 model, malaki din yung po yung improvement pagdating sa ating chassis. Yan din po yung nagustuhan ko dito. So dito makikita natin yung kanyang rear shock ay naging hindi na siya nasa center kundi nasa gilid na. Parang horizontal backlink. And ang ating bagong engine, 398.6 total displacement nito. Single cylinder, 4 valves, yan po ay double overhead camshaft, 6-speed transmission at meron itong anti-hopping or assistance slipper clutch. Ang max power, 45 HP, max torque, 39 Newton meters. Again, meron nga po tayong bagong stainless steel na exhaust system, dual catalyst yan. At equip na rin po tayo ng bagong Husqvarna quick shifter. So meron tayong quick shifter at riding modes. Dahil naka-ride-by-wire na tayo, again mga idols, napaka-moderno na itong ating bagong Husqvarna na to with all new frame. Steel trellis frame pa rin pero powder coated na siya, hindi kagaya dati na steel pa. So mas maganda at mas lightweight. Ang ating namang front suspension, mas malaki na, 43mm ang sukat, WP apex. Yan po ay inverted with 5 damping adjustable compression and rebound. Kaya mga idols, meron tong 5.9-inch na kanyang wheel travel. Ganun kaganda ngayon yung ating front suspension. Sa atin naman likuran, para na siya naka-horizontal backlink, monoshock, WP Apex brand. At yan din po ay merong adjustable rebound damping, preload adjustable. Same sila ng wheel travel, 5.9 inches din. Itong ating bagong model na ito mga idols, ang kagandahan din dito, yung ating stopping power.
Yung front brake dito, mas malaki na yung disc niya from 300mm naging 320mm na yung disc. Radial mount, bi-brake caliper with ABS, cornering at supermoto or wheelie control. At yung rear brake naman, 240mm disc, bi-brake caliper din yan at with ABS. Ang laki ng kanyang improvement pagdating sa kanyang braking system mga idol. At syempre ito po, ang ating namang pinaka-wheels, yung ating Bitpillion 401, naka 5-spoke cast alloy, Michelin 6 yung kanyang tires, at ang ating naman Smart Pillion, Pirelli Scorpion Rally, at yan po yung aluminum rim spoke. Ang sukat naman ng tire, 110/70 by 17 at 150/60 by 17 naman sa ating rear tire. Yan po, ganun kaganda yung ating mga ginamit na brand. Ang seat height naman ito, 820mm. At yung ating upuan, para dito talagang quality din yung ating ginamit na seat cover. 159 kilograms po ang kanyang bigat. Hindi pa po kasama yung kanyang gasolina. Ayan yung kanyang ground clearance, 180mm. Ang fuel capacity naman ito, 13 liters mga idol. At fuel consumption, 28 km per liter. Aba, napakaganda, no? Matipid na sa gas consumption. Yung ating mga ilaw, all LED lights yan. At yung ating signal indicator, meron pa tong self-cancellation. Ang galing, napaka-moderno. Plus, meron din po itong equipped na USB charger port para sa ating mga cellphone or smartphone with new improved full color TFT dashboard mga idol. Naka full color na tayo, 5-inch po ang kanyang sukat. At meron na rin itong Husqvarna Moto app ng kanyang connection or connectivity. Meron yan turn by turn, navigation, at siyempre yung ating information. Kitang-kita mo yung kanyang gear indicator, speedometer, at of course meron din tayong riding modes, street, rain, or i-select mo na i-turn off yung ating traction control. Kaya mga idols, meron din tayong standard equipment na immobilizer, anti-theft natin para dito sa ating motor na to. Aba, napaka-modern nito mga idols. Kung titignan po natin yung kanyang lahat ng specs and features, fully loaded na itong ating bagong model na Husqvarna 401. And sana nga, ito po ay dalhin na sa atin ng KTM Motorcycle Philippines kasabay nitong ating mga bagong KTM All New 2024 model gaya ng ating Duke 250 or Duke 390. Mga bagong model yan na sana dumating na rin sa Pilipinas at masilayan na rin natin para mas maganda, mas marami tayong option at pagpipili ang mga bagong motor. Ngayon 2024, napaka-exciting talaga dahil ang daming mga bikes na paparating na talagang nagko-compete, lalo-lalo na sa ating mga entry level, yung mga 400cc, single cylinder lang yung mga engine. Gaya po sa Triumph, hintayin natin yung kanilang Speed 400 at Scrambler 400X. And from Harley Davidson, sana dalhin nila yung kanilang 440cc rin. Yan po yung mga inaabangan natin mga idols. At i-update ko kayo dyan oras na magkaroon tayo ng final news about that. And para sa presyo ng mga bagong 2024 model, gaya ng Duke 390, itong ating Husqvarna 401, ay siguradong tataas ang presyo nito dahil ang daming nilagay nilang mga features, hoping na hindi naman sobrang taas ang presyo dahil siyempre, ngayon po ang labanan hindi lang po sa kanilang mga model spec, kundi para din sa ating mga bulsa, sana mas affordable, mas panalo. Again mga idols, mag-leave po kayo ng comment, ano po masasabi ninyo dito sa ating bagong model at subscribe kayo sa ating channel.